araw magsisimula ang 10 calendar days na inilaan kay Vice President Sara Duterte para sagutin ang mga alegasyon sa ikatlo at ikaapat na impeachment complaints laban sa kanya. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Natanggap ng Office of the Vice President ang notice to respondent na pinadala ng House Committee on Justice. Kinumpirma mismo yan ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Duterte. Pero giit niya, wala pa silang nakikitang dahilan sa ngayon para maglabas ng komento. Pinasasagot si Vice President Sara Duterte sa mga alegasyong nakalatag sa 3rd at 4th impeachment complaints na nakitang sufficient in form and substance. Binigyan siya ng 10 calendar days para ibigay ang kanyang tugon. The counting shall begin on March 6. The 10th day will be March 15. Kasama sa mga ground for impeachment ng dalawang reklamo, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, at other high crimes. Kaugnay ito sa umunoy maling paggamit ng confidential funds, pagkontrata sa isang papatay sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker, pagkamal umano ng unexplained wealth at hindi pagdedeklara nito sa kanyang SALN, at umunoy pagkilos para sa political destabilization, sedition at insurrection. Itong answer is part of her due process as well. So as to whether she will file an answer or not, that is her prerogative. And if she doesn't file, again, that will merely be interpreted as her waiver of her right to file an answer. No? Nevertheless, ang Justice Committee tuloy lang ang proceeding ng impeachment complaints. Kung sasagot ang bise, may 3 calendar days naman ang mga complainant para maghain ng kanilang sagot. At pagkatapos, may 3 calendar days naman ang bise para maghain ng rejoinder. Kapag kompleto na ang pleading si Vice President Sara Duterte at ng mga complainant, pagdedesisyon na naman ng House Committee on Justice kung may sufficient grounds para suportahan ang impeachment complaint. Kung meron, magsasagawa na ang komite ng hearing. Iimbitahan na natin yung complainants, witnesses, and even the respondent to provide their testimony before the Justice Committee, no? So ganun din yun. Pag hindi dumating si Vice President sa hearing proper, it will merely be interpreted as a waiver of a right to be present during the hearing. Kasama sa impeachment complaint ang affidavit na nagpakilalang dating aide ng bise na si Ramil Madriaga. Siya ang nagsabing nag-deliver siya ng pera sa ilang individual sa utos ni Duterte. Sinampahan siya ng reklamong perjury ng bise dahil hindi raw totoong naging aide niya si Madriaga. May mga miyembro ng komite na nagsabing wala itong epekto sa impeachment proceedings sa ngayon. His affidavit was attached to the impeachment complaint. Kaya po may power ang Committee on Justice to invite him despite the proceedings or despite the filing of the case against him. Hindi covered ng sub judice. Pero kung ma-convict nila si Ramil Madriaga dito sa perjury, somehow it will affect the veracity of the testimonies which he provided in his affidavit. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News.